Sa hirap ng buhay ngayon, minsan ang tao ay kumakapit na lamang sa patalim. O di kaya'y sa mga pinaniniwalaang swerte. Gaya na lamang ni Edward Pansol, 30 taong gulang, tubong probinsya ng Mindanao. Ipinanganak na salat sa buhay at mas lalong naging dukha nang siya'y maagang magkapamilya sa edad na 19. Bigo siyang makapagtapos ng pag-aaral, kaya't bilang isang padre di pamilya, ang kanyang pangunahing hanap buhay ay ang paglalako ng mga gulay. Masipag na ama at asawa si Edward. Yun nga lang ay talagang hindi sapat ang kanyang kinikita upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. 3 bata ang kanyang binubuhay at parehong nag-aaral. Kaya madalas ay sa salitang swerte na lamang siya kumakapit. Maaga pa lang ay inihanda na ni Edward ang kanyang mga paninda. Maayos niya itong nilagay sa kanyang ditulak na kariton. Medyo marami-rami ang kanyang karga ngayon dahil nabiyayaan sila ng 5,000 piso na siyang pang-ayuda ng kanilang lungsod para sa mga kwalipikadong pamilya sa kanilang lugar, gaya nila. Pa, wala na tayong bigas para mamayang tanghali. Saad ng kanyang butihing asawa na si Meralyn. Sige ma, bibili na lang ako mamaya sa palengke. Mahapdi ang init ng araw ngunit hindi ito alintana para kay Edward dahil kailangan niyang kumayod. Meron pang konting natira sa kanyang paninda pero may sapat na pera na siya upang makabili ng bigas sa palengke. Naglaan din siya ng 20 pesos para itaya niya sa loto at araw-araw ay iyon ang kanyang ginagawa, nakikipagsapalaran sa buenas na kapalaran. Habang siya pauwi na ay naaktuhan niya ang isang kalunos-lunos na aksidente sa kalsada. 2 motor ang nagsalpukan at parehong dead on the spot. Namutla si Edward sa sobrang takot pero nilapitan niya pa rin ang mga ito. Sa lakas ng impact ay natanggal ang 2 ngipin ng isang biktima. Pinulot ito ni Edward at tiningnan mabuti. Dahil sa pagkakaalam niya ay dadapuhin ka ng swerte sa oras na mapasakamay mo ang ngipin ng taong nadidisgrasya. Tuluyan na nga niya itong kinuha at ipinasok sa kanyang bulsa. Mga ilang sandali ay dumating na ang rescue team at saka palang umalis si Edward. Pagdating niya sa bahay ay tahimik lamang siya ni hindi niya ipinaalam sa kanyang asawa na may nakuha siyang ngipin. Baka raw kasi hindi matutuloy ang pagpasok ng swerte sa kanila kung malalaman ito ng iba. Ngunit tila umayon sa kanya ang panahon dahil kinabukasan ay tumama siya sa loto. Nanalo siya ng jackpot prize na 50 milyong piso at ang kanyang pagkapanalo ay siyang nagpabago ng kanilang buhay. Ang perang napanalunan ni Edward ay pinagawa nila ng maganda at malaking bahay. Bumili rin sila ng lupa, sasakyan at motor. Nagtayo rin sila ng sari-sari store at secured na ang pang-tuition ng kanilang mga anak para sa kolehiyo. Wala na siyang mahihiling pa dahil halos nasa pamilya na niya ang lahat. Ngunit ang karangyaang nakamit ay may kaakibat palang kapalit. Makalipas ang 1 buwan, sakay ng kanyang NMAX ay binawian ng buhay si Edward matapos siyang sumalpok sa poste. Galing siya sa isang birthday party at lasing na itong umuwi at idineklarang dead on arrival. Labis ang bigati na nararamdaman ng kanyang mga naulila dahil walang katumbas na halaga ang buhay ng kanilang haligi ng tahanan. Makalipas ang 1 linggo ay hinalungkat ni Meralyn ang damit ni Edward at nakapanyang may pera sa bulsa ng pantalon kaya dinukot niya ito. At laking gulat niya nang mapasama sa mga barya ang 2 ngipin. Malabong pagmamay-ari iyon ng kanyang asawa dahil alam niyang kumpleto pa ang mga ngipin nito. Ipinaalam ito ni Meralyn sa kanilang mga kapitbahay at doon nila napagtantong posible nga na ang mga ngipin na iyon ang siyang nagdala ng swerte at malas sa pamilya ni Edward. At magmula sa araw na iyon ay nakatanim na sa utak ng mga tao na hindi dapat kukunin ang ngipin ng taong nadisgrasya.